To dito po sa naging hakbang ngayon patungkol sa ICC, no? Sinasabi nga po ni VP Sara na pagdating dito sa ICC, mabilis yung gobyerno natin ngayon doon sa pagresponde or pagtulong agad sa ating mga kababayan doon sa naiipit sa gulo sa gitnang silangan, medyo mabagal. Though sinasabi ng gobyerno natin at kayo mismo, narinig mismo at pinangakuan kayo na hindi makikipag-ugnayan, hindi i-welcome ang ICC sa bansa, pero ngayon lumalabas na nakikipag-cooperate at handa pa na tulungan yung mga sinasabi, umano yung mga witness dito sa war on drugs or sa sinasabing EJK po na nangyari po, Senador. Yun ang priority nila. Yan ang binubuhusan ng time, effort, and resources. So, that is the priority. So, ano pa masasabi natin dyan? Prioridad talaga nila yan, yung ICC. So, siguro mas importante sa kanila yan. Opo. Samantala, dito naman tayo po sa missing Sabongero po, Senador. Kasi meron na namang mga pahayag din po, parang iniuugday na naman dito po sa war on drugs. Nandun agad, kinakabit agad sa mga sa issue po ni President Duterte, former President Duterte. Yung mahirap dyan sa gobyerno, no? Imbis maganda na yung kinatakbuhan ng kanilang investigasyon, sabi ko sa kanila, kuha na lang, you work where your evidence is leading you to. Kung saan papunta yung ebidensya, doon. Kung papunta doon sa mga pulis o sino, may mga government official na tatamaan dyan sa kanilang investigasyon, hindi pa na sila ng kaso. O wag yung hindi pa nag-wrap up yung kanilang investigation. Meron na kagad sila mga teorya na kinakabit sa war on drugs. Yung anong connection doon? Anong connection doon? Bakit ganun kagad? So, ang tao tuloy mag-iisip na ito, pamumulitikan naman ito. Matagal na itong tumahimik itong kaso na ito. Tapos ngayon, kinakalkal na naman kasi gustong idikit doon sa mga Duterte at sa Duterte administration itong mga krimen na ito. So, nakakawalang gana tuloy you are excited, you are happy na magkakaroon na ng hustisya yung mga missing sa Sabongero. Ako mismo, I am very much I am very privy in that investigation dahil ako mismo nag-imbestiga niya. Kaya nga nakasuhan ng serious illegal detention at kidnapping yung sila Julie Patidungan et al. Dahil nga doon sa investigation na ginawa natin at saka yung mga pulis ng Batangas PPO, mga intelligence operatives na positively in-identify nung asawa, mother at kapatid nung isang yung ng pitmaster, yung nagpapa para may dating station ba yun? Master yun yung si Lasco. Kaya nga nakasuhan yung mga pulis na yun dahil sa ating investigation. Tapos ngayon ipipilit na naman nilang i-connect sa war on drugs. Hindi ko makita yung motibo, no? Bakit kung involved ba sa droga yung mga missing sa Sabongero? Hindi naman siguro droga ang offense nila. Ang offense nila ay panyonyupi sa sabungan. Doon sa isabong. Bakit naman ikukunik nila? Siguro kung sabihin nila yung mga tao na ay pulis ang gumawa, pulis ang gumawa. Hindi, pakasuhan niyo yung pulis. Huwag niyo hindi naman na ginagawa. Kung sila man na gumawa nung pagpatay doon sa missing sa Sabongero, hindi naman na ginagawa yun dahil sa war on drugs. Ginawa lang yun dahil sa pera na natatanggap nila dyan sa bilang suhol sa kanilang ginawa nila yan nung suhol galing dyan sa nagpapautos dyan sa pagpatay ng mga tao na yan. Diba? Malayo. Hindi makunik. At meron pa nga sila kahapon na sinasabi, posibleng ebidensya kasi ang bilis
nagsiyasat sila sa Taal, merong mga nakuha daw ang mga nasa tawag nito, sako, meron daw mga buto, kapansin-pansin, alam agad, no? Maraming mga katanungan dito na anong nangyari dito? Ilang taon nang nakalilipas, buo pa rin yung sinasabing sako, hindi ba siya kumbaga na-decompose or kung ano ba, tapos bakit biglang mabilis na nakita yung sa lugar mismo. Maraming mga katanungan, imbis na mabigyan ng kasagutan yung kaso, mas more na nag-open po sa mga katanungan po, Senador. Yun nga, dapat kaya meron naman tayong technology na mag-probe or disprove sa mga ebidensya na nakikita. Dahil lang yan, ipa-DNA nila yung mga buto na yan. At kung kanino mag-match, kung mag-match sa isa sa mga missing sa bungero, then probably it can be taken into as evidence yung mga buto na yan. Opo, kayo po ba pangungunahan din or meron na bang mga komite kayo ngayon, Senador, or yung komite mo last time, yun pa rin yung magiging komite mo ngayon? Most likely, Admar, most likely dahil nga meron naman tayong principle of the equity of the incumbent. So, most likely, yung pa rin ang hawakan natin. At ito pong issue po ay muli po bang mabubuksan yung investigasyon dyan po sa Senado? So, kung yung committee ko is concerned, nagsubmit na kami ng committee report, no? At it was adopted by the Senate at nandun yung mga recommendations natin. But then, kung meron mag-file ng resolution at ma-refer ito sa committee ko, I am willing to reopen the investigation. Opo. Senator, tungkol lang po sa issue ng impeachment, natuloy ho ba yung pagpa-file o balak pa ninyong mag-file ng isang motion para po doon sa, kung may jurisdiction pa, yung Senado o yung 20th Congress sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte? I will not do it in the form of resolution, Jed, no? Adbat, gagawin ko yan in the plenary. Pag-convene namin, before we convene as impeachment court, when we convene as the 28th Congress, the Senate of the 28th Congress, then it-take up ko yan sa floor so that the jurisdiction can be settled as far as the Senate is concerned. Kung matapos na yung requirement na hiningi ng impeachment court doon sa House of Representatives 28th Congress, kung meron na silang positive action na they are willing to be bound by the actions of the previous Congress, then I will raise that issue on the floor. At kasi tinanong natin yung House of Representatives, why not us ourselves, yung Senado ng 28th Congress? Because kung bago yung composition ng House, bago rin ang composition ng Senado. So, i-determine natin. At kung pwede, pagbutuhan para malaman kung talagang willing ba yung Senado. Simple majority lang naman yan ang kailangan para magkakaroon ng resolution yung aking binibring up na issue. So kung manalo ang yes, then wala tayong magawa. We have to follow the majority. Opo, at doon kung manalo ang no, then wala na tayong pagpatuloy na impeachment. Wala na impeachment court na bubukin kung manalo ang no. Opo. At doon sa bandang sa puntong po iyon na possible na maghahain po kayo o magmumusyon po kayo ulit na i-dismiss na o ibasura ang impeachment. Correct. Hindi naman, hindi muna yan ang, I will not go towards that. Dito muna ako sa settling the issue on jurisdiction. So pagka ma-settled na walang jurisdiction, so why move on the dismissal of the case? Wala namang
impeachment court na magte-take up sa kaso na yan. So, bakit pa ako magmumotion? Di ba? Oo. Wala nga jurisdiction eh. So, bakit ako magmumotion for dismissal? Wala namang jurisdiction. Opo. At Senador, yung opisina po ni Vice Presidente Sara Duterte nakakuha po ng unmodified opinion mula po sa Commission on Audit o COA. Possible ba ito? Magagamit din po ninyo pagdating po kung sakali mang matutuloy itong impeachment trial ni Vice President Sara? Siguro na kung hindi kami as an impeachment court na gagamit yan, yung defense ni President Yes. Vice President Sara ang gagamit yan as evidence as their evidence to counter the charges against them. Magagamit nila yan and that will be given due consideration ng impeachment court kung ipresenta nila yan. Oo, kasi nga, di ba, ito yung parang nagiging sources o nagiging sentro po ng usapan patungkol nga dito sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Yes, totoo yan. Opo. At Senator, huli na lang, ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos malapit na. Kumpirmado ba? Dadalo kayo o hindi? At kasama po yung mga Duterte block dyan po sa Senado. Sila ho ba ay dadalo din sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos? I don't know sa akin mga kasamahan, because that would be entirely an individual matter, a personal matter. Sa akin personally, ayaw kong umattend dahil ayaw kong makipagplastikan dahil magkita-kita ka naman kami doon sa mga congressman doon, mga congressman at saka yung mga tao sa Malacanang. At ayaw kong mag-smile sa kanila. Alangan naman, nandoon ka sa harapan, kasi mangot ka, hindi ka mag-smile. If I smile ka. So, labag sa kalooban ko na makipagplastikan sa mga tao na yon. So, hindi na lang ako mag-attend talaga. I don't know yung mga kasamahan ko kung mag-attend sila. Siguro sila lang tanongin nyo. Opo. Senator, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa mga oras na ito, ako po yung nakikiusap sa inyo na patuloy po tayo magdarasal. Magdadasal tayo na sana ay mag-improve yung health ni Pangulong Duterte at sana makauwi na siya dito sa ating bansa. At sana makamove on na ang Kongreso sa kanyang main function na legislation after masettle itong issue about impeachment. Yun lang ating dasal para naman tayo magkakaroon ng stable nation. Yun lang po ang aking pakiusap, Admar. Dasal lang galing sa ating mga kababayan.